Hi Aquarius! Welcome back sa ating channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong collective Tagalog reading sa buwan ng November 2023 Aquarius. Sa ating mga new viewers, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa ating mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta sa inyong monthly readings. Okay? So alam niyo na yung format ng ating monthly reading. So sa unang bahagi, gagawin natin yung general life reading ninyo. Bali, isa siyang life snapshot for November 2023 para sa inyo Aquarius. At sa ikalawang bahagi naman ng inyong love spread reading. Okay? So, i-shuffle lang muna ulit natin yung mga baraha in front of the camera. And I'll see you later, Aquarius. Hi again Aquarius. So gagawin natin ang inyong general life reading sa buwan ng November 2023. I-open muna natin yung mga cards para makita natin yung buong layout para sa November 2023 reading nyo Aquarius. So sa first position Aquarius, meron kayong 4 of Pentacles. Okay? Sa second position naman Aquarius, meron tayong Knight of Pentacles. Sa third position Aquarius, meron tayong another Knight of Swords. Okay? Sa fourth position mo, meron tayong Ten of Wands. Sa ikalama na position, meron tayong Seven of Pentacles. Sa ika-anim na position, meron kang Queen of Cups. At sa center, meron kang Aquarius na Magician, Major Arcana sa center. Okay? So, umpisa natin sa position number 1 mo, Aquarius. So, meron kang 4 of Pentacles. So, lately sa buhay mo, you felt like parang may mga bagay ka na hino-hold back sa sarili mo. It could also be may fear tayo na baka hindi enough kung ano yung meron sa atin ngayon, or yung fear na mawawala sa atin kung hindi natin pakakawalan. So, be it situation or connection. So, ang sinasabi dito, be ready to release yung mga fears na yun and mindset, or yung mga feelings mo na hino-hold back mo, yung hindi mo ma-let go. Kailangan minsan pakawalan natin kasi may kasabihan nga na kung para sa atin, talagang babalik sa atin yan. Kung para naman sa atin talaga na tunay, hindi rin naman aalis. So, i-clarify muna natin itong 4 of Pentacles mo, Aquarius, sa position number 1 mo. Okay? Let's take a look to, no? 4 of Pentacles para sa ating Aquarius. So, meron ka na Major Arcana Judgment. Okay? So, yun nga ang sinasabi dito. May mga, alam mo yun, decision, convictions ka, and mga conclusions na dapat na nating i-release o pakawalan. Okay? Or ibigay sa mga situation sa buhay natin, or even sa mga connection. No? I think for quite some time, medyo nag-hesitate tayo na magbigay ng hatol, okay? Ng perspective or decision sa mga bagay na to. Hindi ko alam bakit nag-hold back tayo. Kasi kung kinocall ka na ng situation or ng pagkakataon na gumawa na ng conclusion or decision sa mga situation sa kailangan mo nang ipakawalan, I think sinasabi it's about time. There are things in life na kailangan nating i-let go, i-release. Okay, yun yung sabi dito sa point number 1. Ngayon, sa position number 2 mo, Aquarius, meron tayong Knight of Pentacles. Okay, ito yung kailangan mong ipagpatuloy. Si Knight of Pentacles, slow, steady, okay, stable to. Mabagal, yes, pero alam mong may patutunguhan, okay, may mangyayaring makabuluhan. Yun yung kailangan mong pace ngayon, okay? Ang sinasabi dito, huwag kang magmadali, okay? Everything takes time, okay? Hindi siya overnight success, hindi rin siya, alam mo yun, overnight na decision, or hindi kailangan na gawin mo agad na kailangan mong i-release or i-keep yung mga bagay, okay? Or gumawa ng decision.
parang kailangan mo ng build up ng momentum. Okay? So, may mga bagay tayo na kailangan ng mahabang pasensya. Yun yung kailangan mong gawin. Ngayon, i-clarify natin itong Knight of Pentacles kasi looks like ikaw to or maaaring may inaantay ka, no? Ng mga situations, opportunities, and connection na hindi mo dapat minamadali. Okay? Yun yung kailangan mo. Or ikaw rin to na may mga bagay na inaas sa'yo na ibigay mo. Okay? That's why nag-hold back ka dito, no? Judgment. Maybe inaas din nila na it's about time na bakit ang bagal-bagal mong gumawa ng desisyon, ng hatol, ng conclusion sa mga situation. Yun yung kailangan pag-isipan, okay? Pero magdudulot to ng, alam mo yon, solid yun man yung decision once na pinakawalan mo yan, okay? Yun ang sinasabi dito. Pero I think you cannot afford any more delays sa mga judgment and conclusions at verdict mo sa mga situations and connection. Okay? Yun yung kailangan mo nang i-release. So, sinasabi lang dito, it could also be na wala siyang kinalaman sa position number 1 mo. Kasi, this is the release card. Ito yung kailangan mo ipagpatuloy, no? Maging relax lang tayo. Huwag tayong magmadali or don't be too hasty, no? Or in a rush sa mga bagay or situations lately sa buhay mo na nag-aantay tayo ng may mangyayari. Pero i-clarify natin ang Knight of Pentacles para sa Aquarius. Sa buwan ng November, Aquarius, meron kang Temperance card, Major Arcana. So, yon. So, may Temperance na, may Knight of Pentacles ka pa. So, ang kailangan mong gawin dito, guys, handle everything in moderation. Kung may mga tao na minamadali ka, may mga situation na nirarush ka sa paggawa ng desisyon or sa pagbigay ng mga something na importante. Okay, opportunity, business venture, nirarush ka sa pagpirma ng kontrata, sa pagdesisyon na i-accept yung mga offers or mga new opportunities, pag-isipang maigi. Huwag padalos-dalos. Yun yung kailangan mong gawin dito. Okay? Kasi may Temperance card ka, tapos sinamahan pa ng Knight of Pentacles, so may time na involved. Walang energy na nagmamadali. Okay? Hindi kailangan magmadali. Yun yung point dyan. Maybe it's a guidance also para sa inyo, Aquarius. Now, sa position number 3 mo, meron kang manifestations. Aquarius, ito ay isang Knight of Swords. So, maaaring nagmamanifest ka ng news, ng information, okay, ng truth, ng feedback, okay, sa buhay mo, okay, kahit ano pa yan, sa trabaho, sa career mo yan, man yan sa mga desires and aspirations. I-clarify natin ang Knight of Swords, okay? Kasi court card to, meron kang dalawang Knight. Knight of Pentacles, Knight of Swords. Okay, let's see. Paki-clarify po yung Knight of Swords para sa ating Aquarius. Sa position number 3, so meron ka na namang Hermit. Okay, you cannot make this up kasi yung position number 2 mo, sinabi ko na, diba? Kinlarify ng Major Arcana. Kailangan to, no? Yung process na to. Okay? It's major, okay, na dapat gawin. Something na hindi mo rin kontrolado, no? Yung time. Okay, yung sinasabi dito. So, kailangan mong pag-aralang maigi. Be more discerning. I feel like, yung information na minamanifest mo, no? Medyo matagal dumating, no? Kasi baka pinag-iisipan pang maigi. Kung kailan i-deliver sa'yo yung news, yung information, yung message na yan. Kasi communication to. Kasi pag na-release yan, mabilis yan kasi Knight of Swords. Pero, ang naging clarifier mo sa Hermit, it could be ikaw or yung other external influences na nagninilay-nilay or pwedeng ikaw to na nag-hold back nga dito sa judgment, no? Maaring in alignment talaga siya. Tingnan mo, 4 of Pentacles and then may Judgment card ka, diba? Okay? Ayan, guys. Tapos, meron kang Knight of Swords and then may Hermit ka. So, may kinalaman siya dun sa kailangan mong i-release, but at the same time, yung manifestation na yon na supposed to be mabilis lang, na dapat i-expect, no, na dumating sa'yo, hindi siya nag-turn out na ganun kabilis. Maaaring hindi pa nakukuha or inaantay mo dahil in the background, yung manifestation na yan ng news, communication, information, or idea, no, or feedback, nanggagaling sa energy, yung backstory or yung background energy nito is matagal mag-decide, pinag-iisipang maigi ng Hermit, no? Be more wise bago tayo
makakuha ng mga news, information, and truth. Okay? Parang may pagpaplano, may pag-aaral, no? May wisdom na kasama itong communication, news, and information na to. Perspective din. Okay? Someone na inaaral yung nangyari sa nakaraan, inaaral nila maigi yung mga bagay, situation, and connections. Okay? Yan ang ermitanyo. 'Di ba? Full of, wisdom. Okay? So, hanggat nasa hermit mode to, okay, may time na involved to, hindi mo kontrolado, hindi papapasok yung minamanifest mo na information, news, or communication, okay? Pero pag pumasok yan, magiging mabilis. Ngayon sa external mo naman, Aquarius, meron tayong 10 of Wands. So, may mga situation around you na masyadong mabigat, no? Pakiramdam mo na sometimes gusto mo nang sumuko. Pero i-clarify na dito. Or may nag-ending na rin naman na struggle lately sa buhay mo. No? Na it's only a matter of time na baka sinukuan mo na or susukuan mo pa lang. Okay, let's see yung external influences mo. Aquarius, sa November 2023. 10 of Wands, kinlarify ng Major Arcana, the Emperor. So, medyo may struggle or difficulty lately sa stability, security mo, sa mga pangarap na big time, no? Ambitions and desires mo, okay? If makikita mo to, kinlarify ng Major Arcana, the Emperor, ibig sabihin niyan, para kang may empire, nagmamanage ka, pwedeng may business venture ka, pwedeng boss ka, pwedeng leader ka, pwedeng you're an inspiration, an influencer, ganun, no? Pero lately, no, nasa pedestal ka no? But the thing is, lately may difficulty, no, na external influence sa paligid mo, okay, about it. So, parang mahirap na ma-achieve yung inaasa mo na dream and vision, kasi if you dream big, then don't expect na parang it will be an easy work. Okay, parang ganun ang sinasabi dito. Okay? Pero, it's only a matter of time kasi nasa 10 of Wands na baka, alam mo yon, isang cycle na lang, matatapos na rin yung struggle, yung difficulty mo, no? To build something, to create something big, a big idea, big business, you know, at yung mga, baka ma-promote ka, it's only a matter of time. You work too hard, nag-aantay ka ng promotion or a reward or a relief or stability and security na makakapag-improve pa ng situation mo. But, you know, it's only a matter of time. You're close to getting there. Yun ang sinasabi dito. Okay, Aquarius? Now, sa position number 5 mo, meron ka namang 7 of Pentacles. So, may inaantay ka talaga. Kasi it shows, nandyan ang 4 of Pentacles Judgment card, nandyan ang Knight of Swords, may delay dahil sa Hermit. Meron ka ring 10 of Wands, and then kinlarify na Emperor. So, 7 of Pentacles, may ininvest ka na time, energy, and effort. Career man yan, sa business, sa mga pera, or something na personal sa buhay mo, friendship, connections also, and even love life, no? So, this is something tangible. Time, energy, yung nangyayari, yung hahawakan mo na ibibigay mo na physical, could also be money, okay? So, nag-aantay ka ng, alam mo yon, ng reward, ng return of investment, ng outcome, ng result. Ito yung kailangan mong ibigay sa sarili mo, sa community, or sa universe, or sa Panginoon, whatever yung religious belief mo, like yung lagi kong sinasabi. Okay? So, may involved na patience to. Okay? May involved na patience yan kasi kung makikita nyo guys, nagtanim ka, diba? Tapos inaantay mo na magbunga. Ganon ang energy niyan. So, let's see. Ang sinasabi dito guys, sorry, continue mo lang na i-nurture yung mga bagay na dapat mong alagaan at mga inaantay mo ng mga situations or connections na alam mo yun, mag-give back sa'yo. Okay? But don't expect na it will be overnight. Yun ang sinasabi na energy dito sa spread na to. 7 of Pentacles, clarify natin para sa Aquarius. So, sa 7 of Pentacles, Aquarius, okay. 8 of Wands. So, yun nga. You cannot make this up. Knight of Swords. Diba, sabi ko, communication, yun yung tinatry mo i-manifest, pero may delay kasi pinag-iisipan, maigi. It could be you, it could be them, or the situation. No, may time na involved dito kasi hindi siya dito padalos-dalos na news, feedback, or result. Like, itong 7 of Pentacles na to, finally, sinasabi dito, after ng period ng pag-aantay mo, okay,
ng hard work mo. Okay? Huwag ka mainip, no? Kasi may papasok na message, incoming message about dun sa inaantay mo na something tangible na balita. Okay? Okay, related to sa material realm. Could be paperwork, documentation, legal matter, anything na concerning yung daily life mo, yung daily grind mo, no? So, may news na papasok about it. Okay? Which is probably makuha mo or ibibigay sa'yo or ibibigay mo sa ibang tao. Ngayon, sa 6th position, meron tayong Queen of Cups. Court card ulit. Marami kang court card, no? May Hermit, may Knight of Swords, Knight of Pentacles, may Magician ka, meron kang the Emperor. So, Queen of Cups. Okay, Clarifier and Main Arcana. Yung mga main, cards mo. May mga court cards. Okay, Queen of Cups, i-clarify natin to as your new beginnings. Okay. Queen of Cups, Aquarius, meron tayong 8 of Swords. So, para sa inyong new beginnings, no? Yung Queen of Cups, makin-clarify ng 8 of Swords. So, there are like situations na, because napaka-nurturing natin, marami tayong love and emotion na kayang ibigay sa ibang tao. Nurturing energy, compassionate, understanding, kind, yan ang Queen of Cups. Very intuitive, na intindihan niya pangangailangan ng mga tao sa paligid niya. Okay, yun yung new beginnings mo. But may mga new beginnings ka na hindi siya actually new beginnings pero existing na cycle or situation. Okay? May mga situations na nandoon ka kasi kailangan ka nila. Okay? Pero at the same time, may dalawang way para basahin to is that yung mga situation na yun na kailangan ng pagmamahal mo, ng attention mo, pwede kang ma-drain yan. Okay? Na parang i-hold back ka sa new beginnings mo. Okay? Kasi pwede ka nilang i-stress. Pwede ka nilang ma-overanalyze or ma-overthink ka doon sa situation na yun where may option ka talagang iwanan. Okay? I-let go yung mga thoughts na yun. Okay? Na maaaring mag-drain ng mental state mo more than your emotional being. Okay? But it could go both ways, no? Kasi pag na-involve ka sa situation na to, na feeling mo trap ka, no? Or may entrapment, no? Or like, it's not actually dead end, pero gusto mo pa rin magstay doon. Or kasi you feel so much love. Okay? Parang ganon, no? But, sinasabi dito is not actually a new beginning, para siyang cycle na. Okay? So, ang sinasabi, ang cup mo full, no, mapagmahal ka, sobra-sobra, napaka-pure mo magmahal, innocent din, and so kind, no? So, make sure lang na yung mga new beginnings na yan, i-discern mo whether it will help you to grow, okay? Yung emotional and mental health mo rin, you must protect it, okay? Make sure. Kasi otherwise, I would suggest na ang new beginnings na to, you don't wanna be involved, okay? Hindi mo gusto yung ma-involve pa, okay? Kasi may stress ka dito, okay? So, choose yung mga beginnings na medyo light, yung bibigyan ka ng peace of mind. Alright, Aquarius? Now, sa center mo, meron kang Magician card, which is napakaganda. So, anong natutunan mo ngayon? Mag-manifest. Manifestations yung nakikita mo na kailangan mong gawin ngayon sa buhay mo. Kasi marami kang desires and aspirations. Nakikita ko dito, pero ang daming delay, no? Ang daming external energies na may 10 of Wands, tapos meron kang 8 of Swords na clarifier ng Queen of Cups. So, may mga energies or situations na i-drain ka. So, anong kailangan mo dapat i-manifest dito? Dito yung lesson na dapat mong matutunan dito. Okay? Major arcana na to. Yung new beginnings. Kasi Magician also, you're manifesting new beginnings. Pero ang nangyayari, nag-hermit mode ka, no? Inaantay mo yung news na yon. Tapos, may Queen of Cups ka dito sa new beginning mo na kinlarify nito ni 8 of Swords kanina, di ba? So, ang problem is that yung mga new beginnings mo na halt right now kasi may situation na trap ka dahil sa mahal mo yung situation or yung tao. Okay? You choose to stay.
You choose to stay when you can actually leave. You know, may way out. Yun ang sinasabi dun. Sa new beginnings mo. Tapos yung manifestation mo, nandiyan ang Magician card, which is the first major arcana sa tarot. Okay? Fool is 0, and then followed by Magician. Okay? So, ano yung dapat mong matutunan dito? What is your manifestations? Diba? What is your manifestations? Okay, Magician can clarify ng strength. So, ang dapat mong matutunan sa pag gusto mong mag-manifest, so medyo difficult to, guys. Dalawang major arcana kasi kinlarify pa ng isang major arcana, no? Magician and the Strength card. So, kailangan mo talaga ng patience. Ito-test yung patience, yung limit, yung boundaries mo, expectations mo. Okay, sa mga manifestations mo, you need strength. You need a lot of inner strength kasi, and emotional and mental strength dito. Okay? Yung mga manifestations mo, hindi magiging madali. Kailangan ng patience, ng endurance mo. And dapat di ka magpa-drain nga. Let's sinasabi dito yung Queen of Cups mo, alam mo yung new beginnings in alignment, no? Kasi, ang sabi, may stress ka. You have so much love to give sa mga new beginnings mo. Understanding, kindness, loyalty, but it's a challenge yung emotion mo ng mga situation na to. Mentally as well. So, yun ang sinasabi. Ang kailangan mong matutunan dito is that be more patient, be more resilient sa mga challenges and situations and connections na related sa mga manifestations at mga about to happen sa'yo, mga new beginnings, okay? So, sana nag-resonate tong reading na to para sa'yo, Aquarius, sa general life reading. Ngayon, kunin lang natin uli yung mga bara, i-shuffle natin in front of the camera, and I'll see you in few minutes, Aquarius, sa inyong general love reading, alright? Hi again, Aquarius. So, bubuksan lang natin yung first 5 cards nyo, tapos i-clarify natin later on para makuha natin yung buong narrative ng inyong love spread reading for whoever will resonate dito para sa buwan ng November 2023. Okay? So, ang first card mo, Aquarius, meron tayong Hermit card. Again, major arcana. So, baka yung manifestations mo related sa love spread reading mo. Meron tayong Two of Wands. Okay? And then, meron kang the Strength card. Diba? So, I felt like parang yung first spread reading mo, general life, could also be about your love at extended love reading tong pangalawa. Okay? Feel free to resonate. Meron tayong Six of Wands. Okay? And yung last card mo, meron tayong Page of Pentacles. Okay? So, i-clarify lang muna natin yung mga baraha. Baraha para makuha natin yung buong narrative. Okay? Okay, clarify natin yung mga barahan nyo bago tayo mag-start, Aquarius. Aquarius. Okay, yung Hermit card kinlarify ng Knight of Wands. Okay, Two of Wands kinlarify ng King of Swords. And then yung Strength card may Seven of Swords. Okay, makes sense. And then yung Six of Wands may Six of Pentacles. Nice, 6 and 6. Aquarius. So, Page of Pentacles, meron tayong Justice card, Libra energy. Okay. So, I feel like sa November 2023, no, may energy dito na nag-withdraw. I felt like etong energy na to could be may pagka-playboy or playgirl energy or ghoster type, no, mga tao na afraid sa commitment, alam mo yung on and off kasi nag-fizzle out yung attention, yung curiosity nila. Kasi pag nakita mo tong Knight of Wands, okay, na may Hermit, nag-withdraw yan aside sa energy pa nila na ganun na talaga sila. Okay, nature nila na nag-charge sila sa isang bagay na may interest sila. And then pag nawala yon, mag-fizzle out yung interest na wala ng spark, aalas. And then pag bored sila or na-pick mo na naman yung interest nila, babalik sila. So may nag-withdraw doon. So kailangan mong aralin then yung energy ng person na to, tong si Knight of Wands, kilalaning maigi, pakiramdaman mo maigi yung intention nito. Okay, that's why nandiyan ang Hermit. Be more wise in dealing about this person. Okay?
Yan, nung November 2023 mong first card. Na yun. Ngayon, sa second card, meron kang 2 of Wands and the 6 of Swords, okay? So, may decision na kailangan gawin, pero you cannot make up your mind, okay? 2 of Wands and King of Swords. Ang King of Swords, kailangan masyadong, wag tayong maging emotional, okay? Pag gagawa ng decision about a connection or a certain person na interesado tayo, could be you, could be them, i-reverse ang situation. Be more at your mind space, yung mental space mo. Gamitin mo yung logic mo. Yung approach sa decision making about this connection or your person, wag muna tayong gumawa ng decision out of sa ating heart or desire. Okay? Mas more attuned ka dapat sa utak mo. Okay? That's why yung coldness ng King of Swords, you know, sa exterior yan, it's because they wanna see things, no, in a very logical way, yung logical ang approach nila, okay, sa connection na to. Could be parang advice sa'yo. Ngayon, lumabas ang strength card mo, major arcana. Like I said, itetest ng person na to yung patience mo, yung loyalty mo, yung endurance mo. Pwede kang mapagod. Pwede kang pagurin ng connection na to, okay, at nung person na to, okay? Kasi, I can sense na may deception, may dishonesty dito, may two-face. Someone na parang, tingnan mo, nandiyan ang Knight of Wands, sinabi ko, diba? Ganong energy yung Seven of Swords, eh. Yung communication on and off, fluctuation, hindi consistent, okay? Like, parang, may communication, tapos dead end, or silent, radio silence, tapos babalik na naman may communication, okay? So, that's causing you to be stressed, okay? Tinetest niya yung patience mo, at nag-iisip ka, ano ang intention niya, bakit feeling mo hindi honest yung person, hindi serious, hindi kasi consistent. Even yung paraan ng pagko-communicate niya, baka nga ma-run out ka ng patience sa taong mo. Okay? So, yung connection na dinidil mo, it will be a difficult one. Nasabi ko sa'yo guys, kasi I felt like this is the Beauty and the Beast card, no? Yung babae na to, tinitame tong lion na to na napaka-fierce or stubborn. May energy ng stubbornness. Pwedeng ikaw to, Aquarius, pwedeng yung other person mo. On and off. Okay, biglang susulpot, parang kabuti lang. Tapos babalik na naman. Ganong energy rin sinasabi ko dito sa Knight of Wands. Playboy, playgirl energy. So, mag-withdraw tayo muna. Okay? Pwede rin silang nag-withdraw. Okay? Napaka-shady ng intention, no? Hindi mo alam. Could be you, could be them, no? Pero, there are two ways to read nga to, like I said. Okay, hold on. Like I said, there are two ways to read it, no? Could be you, could be them na kailangan mag-withdraw dito sa taong to. Or sila mismo nag-withdraw dahil nag-gain sila ng understanding, no? Hindi sila sigurado. Pwedeng ganon. Ikaw rin, hindi ka sigurado sa kanila anymore. So, ipaglalaban mo ba yung ganitong person na parang feeling mo may false mask or hindi masyadong honest or hindi talaga truthful totally sa'yo? Okay? Yun yung sinasabi dito. Itetest ang energy and patience mo nitong tao na to. However, for the month of November, I felt like may success, no? Over wanting to have parang balance, no? Give and take, no? Yung kung binibreadcrumb nila, love bump ka ng person mo, it could be you or it could be them, no? I think, no, may sense of parang victory about dun sa harmony. Okay, maaring maayos niyo yung situation, okay? No, na mas maging equal ngayon ang bigayan ng attention, ng energy mo, ng communication ninyong dalawa. Okay? So, yun sinasabi dito. 6 of Wands and 6 of Pentacles. 6 and 6 eh. Okay? But just, you know, okay lang na parang i-express mo rin yung need mo na parang you felt like parang hindi fair. Okay? Or may unfairness na nangyayari. That's okay. Okay? Pero may energy rin dito na parang stand your ground. Okay? Kung ano yung deserve mo, stand your ground, protect it. Kasi you deserve an equal treatment. Yung hindi mistreatment. Yung hindi ka binibreadcrumb or kung kailan lang nila gustong bigyan ka ng attention and energy. Okay? Hindi yung kung kailangan lang sila accessible, saka kanila i-entertain. So, you need to defend that na parang dapat equal tayo dito. It's a two-way street, okay? It takes two to tango. Yun. Yun yung kailangan mo rin iprotektahan dito. Yun yung kailangan mong i-defend. Yun yung success, okay? Yung reward na gusto mo na mangyari from the connection or from this person. Ngayon, may Page of Pentacles dito, no? Justice card, Libra energy. So, nakita mo yung
Yung clarifier ng, pakita ko lang guys. Ang clarifier mo ng 6 of Wands is 6 of Pentacles. Tapos, nandiyan ang Justice card. May scale. May scale. You could be dealing with Libra, Aquarius, Gemini. Or pwedeng ikaw to. Air element. Libra, Aquarius, Gemini. Could be you talaga, Aquarius, no? Kasi nandiyan ang scales. Alright? Okay, ang gusto mo dito, Justice. Okay, pag lumabas yan, yung scale dapat pantay. Ang gusto mong mangyari, yung ina-expect mo na reward or expectation mo sa person mo is that kahit pa paano mag-open ka ng door na may mararating tong connection na to or may patutunguhan. Hindi mo naman inaas na magkaroon agad ng commitment, but yun na nakita mo to, hino-hold niya yung pentacles so close sa puso niya pero hindi pa niya binibigay, diba? Pwedeng ikaw to, pwedeng sila. So, yung justice, ito yung hinaantay mo sana na mag-open ng at least interest, okay? Very minor to, no? Pero at least something na kahit panahon ng oras man lang or maging consistent siya sa'yo, enough na yun for now. Hindi ka naman nag-aas ng something big na like commitment agad kasi hindi to Ace of Pentacles pa, 'di ba? Pero nag-aas ka nga ng equal treatment. Nandiyan ang 6 of Pentacles. However, hindi sila gano'n. Tinitest ka nila kasi may 7 of Swords energy. Hindi nila to pinapakita. Walang effort, walang time. 'Di ba? Kaya hindi mo commitment 'di ba? Kung seryoso ka, if you really mean or if importante ako sa iyo, it will show sa action mo. Ganun yung energy na nasa-sense ko sa mga cards mo sa love spread reading mo, Aquarius. So sana nag-resonate to sa inyo for the month of November 2023, Aquarius, no? I see you guys on the next month reading. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Aquarius. Bye, guys!